Hi guys! Kamusta po kayo lahat? So ngayon, titingnan natin kung kaninong energy ang makukuha natin sa love reading ng collective. Okay? Guys, paalala lang ha, hindi lahat makaka-resonate. So take what resonate at leave what doesn't. Salamat po pala sa mga sumusuporta sa aking channel. Guys, don't forget to hit like and subscribe para updated kayo sa videos na i-upload ko, okay? Tingnan natin. Para kanino ba tong reading na to ngayon? Para kanino ba tong reading na to ngayon? Shuffle ko daw. Ayan. Para sa mga Gemini. Ayan. Tingnan nyo. Mga Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. At sa mga Virgo. Ayan. Virgo, Sun, Moon, at Rising at Venus sign. Sa mga perfectionists. Ayan. At sa mga medyo mga flirty dito. Scorpio, ayan. Air sign, earth sign, at water sign. Sun, Moon, Rising, and Venus sign. So, i-check nyo yan, okay? Alright. Tingnan pa natin. Ano bang ganap sa mga nanonood? Ano? What's going on? Ano ang overall? Ano? Wait lang, isa lang. Overall energy. Unfazed. So, sinasabi dito, yung mga unbothered, yung mga walang pakialam, and yung reading na to ay para sa mga confident. Ganito yung energy. Confident kayo ngayon, wala kayong pakialam kung ano nangyari sa paligid nyo, gusto nyo magpag-isa, and kahit na ang daming pinagdadaanan, ang daming naninira sa inyo, wala kayong pakialam, ganun. Which is, tama yan. Tingnan natin. At kung ano mang connection meron kayo ng person mo, wala kayong pakialam kung ano sabihin ng ibang tao. Tingnan natin. Love reading ng collective. Kaninong energy kayo masasagap natin for today? Love reading ng collective. Ay. Okay, meron ako nakikita ditong new beginning. Siguro nagsisimula pa lang kayo ng person mo or gusto nyo magsimula ulit. And tingnan natin. Ayan. So, bakit ganito? Parang nagkakaroon kayo ng new chapter tapos parang may iniiwasan kayo or may pag-iwas. Tingnan natin. Okay, parang gusto nyo ng panibagong simula sa connection nyo ng person mo at iniiwasan nyo na yung mga makapagsalita ng masasakit na salita. Meron naman dito magiging ma-pride, ang dami ding admirers at nagkakagusto sa inyo na iniiwasan ninyo. And sa nakikita ko itong person mo ma-pride and controlling, ganun. Busy siguro tong taong to. Okay, so sa nakikita ko dito itong person mo, medyo challenging yung connection nyo ngayon. So, baka siguro kaya gusto mo magsimula ulit ng new beginning. And baka nahuli mo tong taong to na may ka-affair na iba. And hindi mo inaasahan yun. And itong tao kasi to, masakit din to magsalita eh. Itong person mo. Ayan, baka galing siya sa broken family. Or naghiwalay kayo, may mga anak kayo, pamilya kayo, ganyan. And sa nakikita ko, nahirapan din tong person mo. Ayan no, namimiss mo siya. Namimiss ka rin naman niya. And baka may bumalik dito. It's either gusto mong magkabalikan kayo, gusto mong magsimula kayo ulit. And nakikita ko may travel at communication na paparating. Pero kasi parang umiiwas sa communication ngayon eh. Pero may biglaan. Bigla kayong mag-uusap.
magkikita, ganyan. So, mag-ingat lang, baka magkasagutan, magkaroon ng masakit na salita. Pero sa nakikita ko, maganda kasi yung foundation niya ng person mo. Hindi ko alam bakit siya nagkakaganito ngayon. Okay, so, ayan, temptation. Siguro yung affair na nangyari is tukso, ayan, syempre, lalaki or babae, natukso. Yun yung nakikita ko. And also, pagdating sa pera, may pinag-uusapan kayo ditong documents, papeles, ganyan. In a sense ko. Tingnan natin. Ito ang gulo ng cards. Ano ang sa love reading? Energy ng love reading. No connection nyo. Guardian. Guard each other's hearts as precious treasures. So, sinasabi ko dito, siguro nahuli mo tong person mo. Kahit iniingatan niya yung puso mo, iniingatan niya masaktan ka, nahuli mo pa rin siya. Pero, sa nakita ko, mahal ka naman ng person mo eh. Pero ikaw ngayon, siguro nga umiiwas ka na masaktan, you're guarding your heart, at gusto mo na lang ng new beginning sa buhay mo. Ganun yun ang sense ko. Pero, sa nakita ko, mahal ka nito, kahit na ganito, tinitreasure ka nitong taong to. Pero ba't ganun? Siguro may mga challenges lang sa connection nyo. I think you guys need space. Ayan. So, na-appreciate mo naman siya. Na-appreciate ka ng person mo. Siguro hindi mo lang nakikita yon. Tingnan natin. Ano ba ang na-feel sa'yo ng person mo? Okay? Anong na-feel sa'yo ng person mo? Guys, sa mga gusto magpa-private reading, message nila ako sa Facebook or Instagram, nasa description box below, okay? Tingnan natin. Ano ang nararamdaman sa'yo ng person mo? Okay, so itong person mo, gusto ka niya ligawan ulit. Susuyuin ka nitong taong to. Hindi mo inasahan, baka iyain niya kayo lumabas, pumunta sa malayo, sa nature, mag-picnic, and mag-i-enjoy ka dito. Susuyuin ka nitong taong to. Gusto niyang suyuin ka. At may nakita akong communication, baka bigyan ka ng love letter. Basta susuyuin ka nito. And sa nakikita ko, itong taong to, nakikita ka niya sa mo na matalino. Isip ng isip, nag-overthink. And siya din to, marami to kasing iniisip eh, naguguluhan din siya. Ayan no. And nakikita ko, nagsisisi naman siya sa nangyari. And gusto niya na magsimula kayo ulit. Pero ikaw parang iniwasan mo na nga siya. Nagdededma ka. Pero susuyuin ka nitong taong to. Parang kukunin niya ulit yung loob mo. Ito, kahit naman alam niya na mahal mo siya. And nababaitan kasi siya sa'yo eh. Ayan, parang kahit anong gawin niya, tatanggapin mo pa rin siya. So, ayaw niyang maabuso yun. At wag ka rin magpaabuso. And sa nakita ko, meron kasi ditong pumapagitna sa inyo. And itong babaeng to, nilalandi siya. So, baka ngayon natukso siya, ganyan. So, kaya siya naguguluhan. Sino ba yan? Nilalandi siya nitong taong to. Okay, so nakita ko sa work to. Dahil to sa work, and parang napasubo siya, ganyan. Para kahit di naman niya ginusto. And nakikita niya ikaw sa mo na stable, maayos ang trabaho, maayos na babae, ganyan. Or lalaki. I-reverse nyo na lang yung energy. Yun yung nasasagap ko ngayon. And sa nakikita ko, hoping tong taong to na magkaayos kayo. Parang na-turn lang siya dahil sa trabaho, ganun. Ayan. So, hoping siya na magkaayos kayo. Ayan. So, may nakikita kasi akong may offer sa kanya sa work. And, kaya siya naguguluhan. Parang susuyuin ka nito para pumayag ka, ganyan. And, nakikita kanya sa mo na ma-pride din eh. Ang gusto niya, mag-compromise kayo sa isa't isa, magbigayan kayo, at maintindihan mo siya. Pero, bakit ganun? Ayan no. And, sa nakita ko, magiging obsessed sa'yo itong taong to, or na-obsessed na nga siya. And parang natutoxican ka na sa relasyon nyo. Parang gusto mo ng space. Ayun o, stuck siya sa'yo.
And may nakikita ko dito, gusto niyang, siguro ano ba ito, nabuntis ka niya o napag-usapan nyo. Stuck tong taong to sa'yo kahit na may pumapagitna sa inyo. Hindi ka na ito nakakalimutan. And sa nakikita ko, passionate tong taong to sa'yo, attracted to. Ayan no, may mga tinago lang siya sa'yo na hindi sinabi. Kaya siguro, nagkaganito kayo. And hoping siya na mapatawad mo siya kahit ganun yung mga nangyari. And baka na-bored to sa connection mo or ikaw tong feeling niya na hindi niya na satisfy yung needs and wants mo. Mahal ka nito. Pero ba't ganun? Ay. Mahal ka nitong taong to. Okay. Ikaw naman. Anong nafe-feel mo sa person mo? Okay, mahal mo rin naman siya. And talagang minahal mo tong taong to. Nandun pa rin naman yung pagmamahal mo sa kanya. Pero naguguluhan ka kasi gusto mong gamitin yung utak mo. Pero parang umaano yung puso mo. And sa nakita ko, masaya ka dito sa taong to. Parang siya yung dream boy, dream girl mo. And sa nakita ko, marami siyang natupad na dream mo, na wish mo. And napapasaya ka nitong taong to. Pero lang may bagong opportunity parating sa inyo, parating sa'yo. And sa nakita ko, parang gusto mo nga ng new beginning, ganun. Ayan no. So, sa nakita ko, ikaw yung umiiwas, ikaw yung lumalayo dito sa taong to. Parang gusto mo ng peace of mind, gusto mo ng tahimik na buhay, ganyan. So, kaya ka nag-aalangan na sa connection na to. May pag-iwas talaga eh. Ikaw yung umiiwas. Ayan no. Gusto mo na mapag-isa, mapag-isip-isip. Mahal mo siya, napapasaya ka niya. Nabibigyan ka niya ng pagmamahal. Pero ikaw yung, ikaw yung umiiwas. Siya yung manoy, kahit umiiwas ka na. And sa nakita ko, hindi ka makatulog, nag-overthink ka, humihingi ka ng guidance. And namimiss mo siya. Namimiss mo yung dati yung ginagawa sa past, ganyan. And namimiss mo tong taong to. And sa nakita ko kasi, ito kung babae ka nanonood, itong taong to tall, dark, and handsome. And nakita mo na ma-action talaga tong taong to. Yung love language niya, act of service. So, passionate tong taong to sa'yo. Mahal niyo naman isa't isa eh. Parang gusto mo lang ng time. Parang gusto mo mag-grow, ganun. Ayun no, pares ka na energy. Mahal niyo isa't isa. Very passionate kayo sa isa't isa. As in, sobrang deep nung pagmamahal ninyo. Parang hindi siya madaling matibag, mawala. Nakikita ko, gusto makipag-usap dito, magkikita kayo, may communication ako nakikita. Magiging maayos yung pag-uusap nyo. It's just, you guys need patience lang. And ayun, may celebration. Yun nga lang, nagiging toxic lang yung mga nasa paligid nyo. Baka yung may mga tinago na, alam mo yun, hindi sinabi. So, ayun yung nasa sense ko. Okay, so tingnan pa natin. Energy ng love reading. Ayan no, may mga kailangan lang kaayusin na legal papers, may mga kontrata kaayusin ng person mo. And dito umiikot yung relasyon nyo. Parang gusto nyo mas personal, ganon. Basta may gano'n ako nasa sense. Basta gusto nyo mas private. Ayaw nyo marami nakakalaman. Ayan no, kailangan nyo ng heart-to-heart talk, deep conversation. Magkakaroon kayo ng intimate discussion itong taong to na kayo lang. Dapat naman talaga lang ng ibang tao. Okay, so tingnan natin. Ano ba ang blockages sa connection nyo? Ano ba ang blockages ng connection nyo? Yeah. Mas. Sometimes it's just bad decisions. Ayan, so may nakita ko dito. Siguro nagiging yung blockages sa connection nyo is indecisive kayo and basta-basta kayo nagdedesisyon ng hindi
nag-iisip. So, may mga naging dito, obsessed nga, may mga mistakes na nangyari, yung pagde-decide in a wrong way, in a bad way. So, kailangan nyo muna mag-isip bago mag-decide. Ayan. Yun yung blockages. Siguro yung pagdedesisyon nyo sa isa't isa or individually. Tingnan natin. Ano ang outcome ng connection nyo ng person mo? Saan papunta tong connection nyo ng person mo? Ayan, lumipad. Justice. So, sa ikit ako, meron kung may nanira or may sumira, magkakaroon ng hustisya, magkakaayos kayo. Ayun, may celebration na paparating, may mga tutulong, ganyan. And ikaw, lalakasan mo yung loob mo. And mas magiging strong yung relationship nyo ng person mo. Baka in the future, ikasal kayo, may celebration nyo. At, may panunuyo ako nakikita. Magpapabebe tong person mo. Ganyan. So, mas magiging matatag yung connection yung dalawa. That's good. The Hermit. So, ayan. Ikaw kasi gusto mo na mapag-isa. Gusto mo ng space. May nakita ko sila nasasakal. Ganyan. Ayan, 3 of Wands. So, may pagkikita, may travel. And baka mag-travel kayo na malayo nang walang nakakaalam na kayo lang. And, ayan may natapos kasi. Siguro may natapos na chapter na hindi nyo nababalikan. Yung parang transformation. And, this is for your own good, guys. Ganon. Ayun, King of Swords. So, itong taong to, mas magiging matalino siya this time. May gagawin siyang action na parang nagalit kasi siya or magiging aggressive siya, ganon. Parang mas bibigyan ka na niya ng pansin, ganon. Mas gagawa na siya ng action. Ayan, magiging selosa kayo. And mas ipagdadamot nyo kung anong meron kayo. Gusto nyo kayo lang nakakaalam, which is the good. Ayun lang. So, may toxicity lang kasi pagiging obsessed, ganyan, and possessive. Ayan. So, may kailangan kayo pag-desisyon when it comes to your career, sa career ninyong dalawa. Pero sa nakikita ko na mag-iipon kayo. May offer kasi sa inyo sa isa career So, baka yun yung naging problema sa connection nyo. And, mabagal yung progress dun. Pero sa nakikita ko kung mag-iisip kayo na mabuti, mag-aayos kayo, magkakaayos kayo ng person. Pero sa nakikita ko mas magiging private kayo, hindi kayo masyadong mag-share sa ibang tao, which is good. Okay, tingnan natin. Ano ang love message para sa inyong universe? Love message na yun. Unrequited feelings. There is not enough love to keep this relationship going in a healthy way. So, meron nga dito, baka nga ikaw yung umiiwas. Hindi ko sinasabing hindi nyo mahal isa't isa. Siguro meron dito yung hindi enough. Siguro nga may nagkamali, may nahuli ka na non-negotiable sa'yo. So, ayan. You know your worth. Tingnan mo kung ano ba talaga yung gusto mo. Ganyan. So, tingnan natin. Ano ba ang message ng person mo sa'yo? Isipin nyo yung tao mo. Isipin mo yung person mo. Ano kaya message? Anong gusto nyo sabihin niya sa'yo? Kung hindi man kayo nag-uusap ngayon. Or ito yung gusto nyo sabihin na hindi niya masabi. I want to break this no contact. Siguro hindi kayo nag-uusap. Yun nga, susuyuin ka nito. Gusto ko nga niyang suyuin. Gusto niya makipag-communicate sa'yo. Mabibigla ka na lang. Ayan I am healing. Please be patient with me. So, sinasabi dito, siguro, nagkasakitan kayo, gusto nyo ng space, or ikaw to. So, mag-antayin mo lang siya, maging patient ka sa kanya. Ayan. I am taking time to find myself again. So, ayan, siguro, na-lost siya. So, hinaharap niya ulit yung soul-searching siya ngayon. So, ayan. So, nasa sa inyo yan. Nasa sa inyo ang desisyon
Okay? So, tingnan natin ang advice ni Universal Life or General or Career. Tingnan natin. New heights. Let your connection with spirit ground you as you reach for the sky. So, sinasabi dito, tawag dito, yung mga spirit guides nyo, angels, universe, Lord, humingi kayo ng tulong, and maging humble kayo kung matupad man yung wish nyo, yung prayer nyo, and maging down to earth kayo. Ayan, so huwag kayong panghinaan, mag-wish lang kayo, believe and pray, at ibibigay sa inyo yan. Okay? Tingnan natin, ano ang paparating sa inyong breakthrough. Ano pang advice sa inyo? Ano pang ibigay sa inyo ng universe? Say yes to you. So, ayan. Nakikita ko dito, maniwala ka sa sarili mo, be confident na kaya mo, and huwag ka panghihinaan ng loob. And, gwapo ka, maganda ka, kaya mo, at kakayanin mo. Yun yung sinasabi dito. Okay? Applicable yan sa mga pinanghinaan ng loob. Career, friends, ganun. At mas isipin mo din yung sarili mo kaysa ibang tao. Dapat naman talaga. Okay, lucky number. Ano ang lucky number ng mga nanonood ngayon? Growth. 2, 3, 4. Oh, you are experiencing growth and expansion in all areas of your life. You are on the right path and moving towards greater fulfillment and success. So, ayan. Papunta na kayo sa success at fulfillment. So, nasa progress na kayo. So, be patient lang. So, ayan lang guys. Maraming salamat po. Bukas ulit.